We may now be seated. Sa ating huling pag-aaral mga kapatid, pinag-aralan po natin ang unang clause o masasabi po natin ang unang nabanggit sa John 1:14. Bagamat that inamin po natin that we are unable to finish verse 14 just in one sermon, nonetheless, natutunan po natin that there are many things, several things, that we can learn from verse 14. Halimbawa, we have come to learn the very words, nagkatawan tao ang salita. That's one. Namuhay kasama natin. That's two. Nakita namin ang kadakilaan niya. That's three. Bilang bilang kaisang-isang anak ng Ama, puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. To this reason, we have come to learn that nung pinag-aralan po natin ang unang seksyon ng talatang 14, there are several reasons kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoon Jesucristo. Unang-una, to destroy the works of the devil. Naparito siya upang wasakin ang gawa ng diablo. Pangalawa, upang matulungan niya po tayo in our testings and temptations. Si Kristo bilang pare ng kalangitan, siya'y naparito mga kapatid upang matulungan niyo ho tayo sa ating mga paghihirap and temptations. Thirdly, we have also come to learn that niloob po ng Diyos na magkatawang tao si Kristo upang siya po ang magiging panibagong pangulo o ulo po natin for the human race. Nang ibig sabihin, dahil nasa ilalim po tayo ng leadership, headship ni Adan, dahil si Adan ay nagkasala, naapektuhan ho tayo. And therefore, hindi tayo makakalapit sa Diyos unless someone represents us before Almighty God. Kaya sabi po ni Pablo, there is only one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Hindi si Adan, hindi si Maria, hindi ako, hindi ang iglesyang ito, kundi ang Panginoong Jesucristo. And lastly, we have come to learn mga kapatid that the ultimate reason why Jesus came into the flesh is to pay for our sins. Dahil ang Diyos bilang Espiritu, He cannot die. A spirit is immortal. A spirit can never die. Nonetheless, kung siya'y magkakatawang tao, flesh can die. And therefore, nung siya'y naipako at namatay sa krus ng Kalbaryo, nabayaran po ang ating mga kasalanan to those who will repent and believe the gospel. So ngayon po, tayo ay hahantong sa ikalawang seksyon ng talatang 14, where in Tagalog, the second description that is noticed in verse 14 is, at namuhay na kasama natin. At namuhay na kasama natin. Or in English, the Word became flesh and made His dwelling among us. Sa ibang salin ng English translation, some English translations render this like this: the Word became flesh and lived among us. Meron naman iba, the Word became flesh and dwelt in our midst. At sa isang very paraphrase na translation, ito po ang kanilang sinabi: and the Word became flesh and took His neighborhood within us. Or lived in our neighborhood. So maaari, bakit ganito ang mga salin po nila? Bakit hindi na lang sabihin at ang salita ay nakasama namin? Well, in order to understand this, may halong technical at may halong Old Testament usage na dapat po natin malaman upang makuha po natin kung bakit ito ang sinabi ni Juan. Unang-una, sinabi po niya, ang salita ay nagkatawang tao at namuhay na kasama natin. Or in the NIV, the Word made His dwelling among us. Now, in the New Testament, pagdating po sa isang technical na pag-uusap, the word dwell, mga kapatid, has two common Greek words: enoiko or enoikeo at katoikeo. Enoikeo has two compound Greek words, which is en, which means in,
and oikos, which means house. So ang literal po na dwelling, na word po na yun, simply means in-housing o pumasok sa loob ng bahay, enoiko. Subalit, the next common word for the word dwell is katoikeo, which ganun din po ang ibig sabihin po niya, to come in, to dwell, or to live here. Subalit, hindi enoiko, hindi rin katoikeo ang ginamit po ni Juan. Ang ginamit po ni Juan is the Greek word skenao. Skenao. At ang ibig sabihin po ng skenao simply means this. Kung i-render po natin sa isang literal na Tagalog na salin, ito po ang ibig sabihin po niyan. Ang salita ay nagkatawang tao at nagtabernakulo sa ating kaligitnaan. And the Word became flesh and pitched His tent, pitched His temple, or tabernacled in our midst. Now, kung kayo po ay inanyayahan ng iyong mga kaibigan for dinner, or let's say for a cup of coffee, no one ever tells you or asks you, Sister, do you want a tabernacle in our midst? No. They would say, why don't you dwell with us? Why don't you come with us? Why don't you become invited into our midst? Why don't you join us? Pero wala nagsasabi, Hoy, pwede ba magtabernakulo kami sa iyong kalagitnaan? No one says that. But John did. Ang sabi po ni John, the Word ay hindi lang po nagkatawang tao, but tabernacled. He pitched His tent in our midst. Pero ang tanong ho dito, sino po yung mga taong binabanggit na muhay kasama natin? Sino yung natin na tinutukoy po dito? Ito po ay walang iba kundi ang mga apostol ni Kristo. Sila Pedro, sila Tomas, sila Andres, sila James, and here it is the Apostle John. Sinabi po ni John from memory, hindi lang po nagkatawang tao itong salita. Jesus did not only become flesh, but the Bible teaches us, He tabernacled in our midst. Inilagay niya ang templo dito in our midst. Now, going back to the first question, bakit ang salitang nagtabernakulo siya dito kasama namin ang kanyang ginamit? Why not enoiko? Why not katoikeo? Bakit skenao ang ginamit po ni John? Bakit tabernakulo ang kanyang ginamit? In order, mga kapatid, to understand this, we must first scout and search the Old Testament. Kasi ang sabi po dito sa talatang 14, He made His dwelling among us. That word dwelling is so important. Dahil kapag sinabi po yung salitang dwelling in the English translation, it is another way of saying, dito po siya namuhay. Dito po siya nanahan. Dito po siya tumira kasama namin. Pero paano po ba ginagamit ng lumang tipan ang salitang dwelling? At nais po ba ng Diyos to dwell in our midst? Ang mga bagay po na yan ay ating pag-aaralan itong hapon. Pero simulan po natin dito in the book of Exodus. Exodus chapter 25, talatang 1. Exodus chapter 25, beginning at verse 1. So pagkatapos po na inilabas ng Diyos through Moses ang mga Israelita from Egypt, when you get to chapter 25, ito po ang inutos ng Diyos kay Moises, verse 1 of Exodus chapter 25. It says, Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila sa akin. Ikaw ang tumanggap ng kanilang mga handog na gusto nilang ialay sa akin. Verse 3, ito ang mga handog na tatanggapin mo mula sa kanila. Ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, ube at pula, manapis na telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy at akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis ng pamahid at pabango sa isenso,
batong onyx at iba pang mamahaling bato na inilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa ng dibdib nito. Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambahan para sa akin, kung saan titira akong kasama nila. Ipagawa mo ang toldang sambahan at ang mga kagamitan dito ayon sa eksaktong tuntunin na sinasabi ko sa iyo. In English of verse 8, notice this. Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. So dito, when anyone studies the gospel, or rather the book of Exodus, if anyone studies the book of Exodus, ito po mapapansin po ninyo. The first half, from chapter 1 all the way to chapter 24, tumutukoy po ito mga kapatid on how God used Moses upang ilabas ang mga Hebrew people from slavery from Egypt. Pero the moment they are now in the wilderness, pagdating po in Exodus chapter 25, inuutusan po ni Yahweh si Moises, it is time to make me a tabernacle. It is now time to make me a tent. Make me a tabernacle. Bakit? Because in this tabernacle is where I will dwell. Dito na ako maninirahan. Dito ako mananahan sa inyo, upang ang aking presensya in this tabernacle is the signal and evidence kasama ninyo ako. Pero hindi po natapos dyan sa Exodus. Pagdating po natin sa Leviticus chapter 26, if you turn with me, Leviticus chapter 26, beginning at verse 11, this has always been a constant desire of God. Leviticus chapter 26, verse 11. Tignan niyo po ang sinabi niya. Maninirahan akong kasama ninyo, at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y magiging kasama ninyo, at patuloy akong magiging Diyos ninyo, at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. Ako ang Panginoon na iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto, para huwag na kayong maging mga alipin na mga taga-Egypto. Pinalaya ko na kayo, kaya wala na kayong dapat ikahiya. Now in verse 11 in English, I will put my dwelling place among you, and I will not abhor you. I will walk among you and be your God, and you will be my people. Now here is what is interesting mga kapatid. There are two words na ginamit po in Leviticus. Dwell and walk. I will dwell among you. I will walk among you. Now, bakit po napaka-importante yung salitang I will walk among you? Is due to the fact that nung pumasok po ang kasalanan sa mundo, Adam and Eve, before sin came into the world, were able to dwell and walk with God. Pero nung nagkasala po si Adan at si Eva, hindi na po sila namumuhay na po sa Diyos. Which means na hiwalay po ang kanilang pamumuhay sa Diyos. They were no longer able to walk with God. Kaya sila pinaalis sa Garden of Eden. And the only way that man is able to walk with God pagkatapos po sila magkasala is to offer a sacrifice. Kaya in Genesis 2, wala pa kasalanan dyan. God was able to walk with His people. Pero nung nagkasala si Adan at si Eva in Genesis 3, God was no longer able to walk with them. Kaya ang ginawa po niya, pinalayas po sila from the Garden of Eden. Kaya pagdating sa Genesis 4, the only way magkakaroon po ng koneksyon ang Diyos sa tao is through means of sacrifice. Kaya nag-alay si Cain at si Abel. Because the only way to walk with God is kung may mamamagitan na sacrifice. Sin needed to be atoned for. So dito sa Exodus, sinabi po ni Yahweh kay Moises, gumawa kayo ng tolda. Make me a tabernacle, and I will dwell with you. And then when you get to Leviticus, I desire to dwell among you. So yung salitang dwell, hindi naaalis at hindi natatanggal
sa bibig po ng Diyos. Nais po niya talaga to dwell with His chosen people. Pero hindi po ito natapos lamang sa Pentateuch or the 5 books of the law. Umabot po ito hanggang Ezekiel. Basahin po natin sa Ezekiel 37. Ezekiel chapter 37. Ezekiel chapter 37. And let's begin here in verse 24. Ezekiel 37, verse 24. Tignan niyo po sinasabi. Paghaharian sila ng hari mula sa angkan ng lingkod kong si David. Isa lang ang magiging pastol nila. Susundin na nilang mabuti ang mga utos ko at mga tuntunin. Verse 25. Maninirahan sila sa lupaing ibibigay ko sa lingkod ko si Jacob. Ang lupaing tinirahan ng kanilang mga ninuno. Sila at ang mga anak nila ay titira roon habang panahon. At maghahari sa kanila ang haring mula sa lahi ni David, na lingkod ko magpakailanman. Verse 26. Gagawa ako ng isang kasunduan na magiging maganda ang kalagayan nila. At ang aking kasunduang ito ang magpapatuloy magpakailanman. Patitirahin ko sila sa lupain nila at pararamihin ko sila. Patitirahin ko sila sa lupain nila at pararamihin ko sila. Itatayo ko ang templo ko sa kalagitnaan nila magpakailanman. Verse 27. Maninirahan akong kasama nila. Magiging Diyos nila ako at sila ay magiging mga mamamayan ko. At kung mananatili ang templo ko sa kalagitnaan nila magpakailanman, malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon ang humirang sa mga Israelita para maging mga mamamayan ko. So here, notice in verse 27, my dwelling place will be with them, and I will be their God, and they will be my people. So let's look at the overview so far. Ano po ba ang layunin at nais ng Diyos? What is God's purpose to what the Bible teaches? Make me a tent. Make me a tabernacle. Lumikha kayo, or rather, magtayo kayo ng tabernakulo. Why did God say this? Number one, a place where He will be able to dwell with His people. Number two, kapag ang presensya ng Diyos is in that tabernacle, ito po ay nagbibigay ng isang matinding kahalagaan sa mga Israelita. God is with us. Pero kapag ang tabernakulo o ang templo ay winasak, wala rin po doon ang Diyos. Wala po doon ang kamay ng Diyos. Kaya makikita po natin in the Old Testament hanggang the year 70 AD, ilang beses itinayo ng mga Hudyo ang templo. Pero lagi po ito winawasak. Nung nagtayo si Solomon ng templo, ang sabi ng Biblia, nung dumating ang mga Babylonians, winasak po nila ang templo. Kaya nagsulat si Jeremiah ng Book of Jeremiah and Lamentations. Kaya po siya tinawag panaghoy dahil he was weeping for God's people. Dahil winasak at inalipin ang mga bayan po ng Diyos o ang mamamayan ng Diyos. Pero itinayo po yan muli nung panahon po ni King Herod. Itinayo po niya ang temple ni Solomon. Pero in the year 70 AD, winasak po ito ng mga Romano. So now, when you come to think about it, anong ibig sabihin po ni Yahweh? Build me a temple, and I will dwell. Lagi nga winawasak. Laging sinisira. Laging binabayboy. Laging dinudumihan ng mga tao. They're always defiling the temple. Anyone who is a student of history, lalo na kapag binasa niyo po ang aklat ng Daniel, may sinabi po si Daniel in Daniel chapter 11, read it in your own time. Nakalagay po doon that there is a time na may darating po isang malakas na hari, masamang hari, bababuyin niya ang templo. And most historians have come to agree this is a reference to Antiochus Epiphanes IV.
Pinasukan po niya ang templo po ng Diyos. Binaboy po niya ang mga ito. He even erected an idol of Zeus. At binaboy po niya ang templo ng mga Hudyo. Kung ikaw ay isang Hudyo during that time, ito ang ibig sabihin ng templo o tabernakulo sa inyo. God is with us. This is where we meet God. This is where we worship God. This is where we offer sacrifices to God. Yun ang nilalaman ng templo. Sacrifices, prayers, meeting place, place of worship, God's presence, God's sovereignty. All of that is signified by the temple. Pero madalas na winawasak. Kaya nung winasak po ang templo, ito po ang ginawa nila Zechariah. Basahin po natin in Zechariah chapter 2. Zechariah chapter 2. At simulan po natin dito sa talatang Gs. Zechariah chapter 2, beginning at verse 10. Zechariah 2, talatang Gs. Sinabi ng Panginoon, sumigaw kayo sa kagalakan, kayong mga taga-Zion, dahil darating ako at maninirahang kasama ninyo. At sa panahong iyon marami bansa ang magpapasakop sa akin, at sila rin ay magiging aking mga mamamayan. Kapag nangyari na ito, malalaman ninyo na ang Panginoong makapangyarihan ang nagpadala sa akin dito sa inyo. In English, shout and be glad, daughter Zion, for I am coming and I will live among you, declares the Lord. Now, as I remind you mga kapatid, ang ginamit po kanina ni John is not katoikeo, or enoiko, ang ginamit po niya is kenao. Now, when you study the Old Testament, may dalawang bersyon ang Lumang Tipan. May tinatawag po the Tanakh, which is the Old Testament in Hebrew. Pero sa panahon po ng mga Kristiyano, ang ginagamit po nila was the Greek Old Testament, which is yung Lumang Tipan na isinalin sa wikang Griego. Ito po ay tinatawag the Septuagint, or sa Roman numerals, LXX. Now, kapag binasa niyo po ang LXX or yung Greek Old Testament na kung tawagin Septuagint, yung salitang skenao ang madalas na ginagamit sa mga teksto na ating binasa. Nung binasa po natin Exodus 25, skenao ang ginamit doon. Nung binasa po natin Leviticus 26:11, I will dwell among my people. Skenao ang ginamit po doon. Nung binanggit po ang Ezekiel, nung binanggit po ang Zechariah, tuwing na binabanggit po ni Yahweh, I will dwell, I will dwell, I will dwell, puro skenao ang ginamit po doon. Nang ibig sabihin, I will tabernacle, I will tabernacle, I will tabernacle in your midst. Now, when you take all of that into consideration, another question will follow. Kapag ang Diyos po ba ay nagtabernacle in the tent, in the temple, ano ang nangyayari? Balikan po natin ang Exodus. Dito po tayo sa Exodus chapter 33. Exodus chapter 33. At tignan po natin kung ano po nangyayari when God meets people in the temple. Exodus 33 verse 7. Tignan niyo po. Exodus 33 talatang 7. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tolda malayo sa kampo. Ang toldang ito'y tinatawag na toldang tipanan. Pumupunta sa toldang ito ang sino mang gustong malaman ang kalooban ng Panginoon. Sa tuwing papasok si Moises sa tolda, tumatayo ang mga tao sa pintuan ng mga tolda nila. Tinitignan nila si Moises hanggang sa makapasok siya sa tolda. At habang naroon si Moises sa loob, bumababa ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda habang nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. At kapag nakita ng mga tao ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda, tumatayo sila at sumasamba sa Panginoon sa may pintuan ng tolda nila. Kapag nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises,
Magkaharap sila, katulad ng magkaibigan na nagkwentuhan, pagkatapos bumabalik si Moises sa kampo. Pero ang binata niyang lingkod na si Josue, na anak ni Nun, ay nananatili sa tulda. So the question earlier was, what happens kapag ang presensya po ng Diyos is in the temple? Ang sabi ng Biblia, may bumababa isang makapal na ulap on top of the tabernacle. Sa mga Hudyo, ang tawag po nila sa ulap na yan is Shekinah or Shekinah. Yung salitang Shekinah sa wikang Hebreo simply means the dwelling glory or presence of Yahweh. The glory ay narito. Yung glory ni Yahweh ay bumababa dito sa tabernakulo. Now, always remember this. Ang tabernakulo at ang glory ni Yahweh hindi pwede magkahiwalay. Kapag nawala ang glory sa tabernacle, mawawasak ang tabernakulo. Yan ang madalas po natin nakikita. Kaya nga nung panahon po ni Eli, yung pare in 1 Samuel, nung malaman po niya, kinuha po yung Ark of the Covenant from the temple, from the tabernacle. Ano po ang ginawa po ni Eli? So sobrang pag-aalala po niya, he fell off his chair at namatay. At yung isang babae na manganganak at that time, pagkatapos po niya manganak, and she found out that the Ark of the Covenant went away, ang tinawag po niya sa kanyang anak, Ichabod, for the glory has departed. Which simply teaches us, ang tabernakulo ng Diyos and the glory, which is the Shekinah glory, ay hindi pwede magkahiwalay. Tuwing nakikipag-meet ang mga pare kay Yahweh, bumababa po yung glory cloud po na yon. Dahil ang nilalarawan po ng ulap na yon is the presence of God. Now, that being said, ano ang connection po nun sa John 1:14? Well, in John 1:14, ito ang specifically sinabi ni John. The Word became flesh, and He tabernacled among us. At ano po yung susunod? And we beheld His glory. Tabernacle, glory. Glory, tabernacle. Kapag nandoon ang tabernakulo ng Diyos, bumababa ang presensya, yung Shekinah glory. Sinasabi ni Juan, yung lumang tipan, tuwing itinatayo nila ang templo, hindi talaga yan ang templo na tinutukoy ni Yahweh. Nung magkaroon po ng nais si Haring David, in the book of 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, na magtayo ng isang templo para po kay Yahweh. Sabi niya, I have a desire to build a temple for Yahweh para dito siya maninirahan, mananahan. Pero sabi ni Yahweh, through the prophet Nathan, hindi ikaw ang magtatayo. Ang anak mo ang magtatayo. Nung dumating si Haring Solomon sa ikalawang Kronika 6, siya ang nagtayo ng templo. Subalit, when he dedicated the temple, there is one thing that he asked of God. Lord, anong templo ang magagawa namin upang kayo'y manahan dito? How can you dwell in the midst of your people? Yun ang madalas na binabanggit in the minor prophets. Yun ang madalas na binabanggit in the Kings, in the Chronicles, the temple. Pero ang nais po iparating ni Juan, yung mga templo na binabanggit ni Yahweh in the Old Testament, na gawa ng tao, hindi yan talaga ang templo na tinutukoy ko. Yung templo na kayang wasaki ng tao, hindi yan ang templo na tinutukoy ko. Yung templo kung saan lagi bumababa ang presensya ng Diyos pero umaalis tuwing nagkakasala ang mga naglilingkod sa templo, hindi yan talaga ang templo tinutukoy ko. Nung dumating ang mga ngaral of the book of Hebrews, in Hebrews chapter 10, sinabi po niya, offerings and sacrifices I do not desire, but a body you have prepared for me. Which means, niloob ng Diyos that ang kanyang kalwalhatian, ang kanyang glory would be housed inside a temple.
Pero yung templo po na yon is not made out of bricks or mortar. Ang templo po na yun ay hindi gawa ng kamay ng tao. Ang templo po na yan is none else, none other than the Lord Jesus Christ. Na bakit po hindi gawa ng tao? Here's the reason why hindi pinayagan ng Diyos at hindi pinintulutan ng Diyos na magsiping si Jose kay Maria bago po siya'y magbuntis kay Jesus. Dahil kung sinipingan po ni Jose si Maria, gawa na ho yun ng tao. At hindi lang po yung gawa ng tao, pero nadungisan na ang templo ng Diyos na si Jesus. Pero kung yung templo ay ginawa supernaturally in a humanistic body by the Holy Spirit, ang ating Panginoon Jesucristo, now we have a perfect body. Now we have a perfect temple. At sinabi ng Biblia, itong templong ito, siya yung nagkatawang tao at nagtabernakulo kasama namin. Jesus Christ is the true temple of the church. Now, in eschatology, sa pag-aaral po ng mga huling bagay, there are many views. Magbibigay po ako ng mga ilang termino with explanation. In the Christian church, may mga kapatid po tayo in the universal body of Christ na ang kanilang paniniwala is that magtatayo po muli ang ating Diyos ng ikatlong templo physically at ilalagay po niya sa Jerusalem. At doon maghahari si Kristo physically, literally, and visibly. Ang tawag po dito is dispensationalism. Ang tawag po din dito minsan is historic premillennialism. May mga iba na naniniwala na literal yung templo na itatayo po ng Diyos sa Jerusalem pagkat siya ay bumalik. Ang iba naman, naniniwala po sila that ang templo ay kailangan maitayo bago dumating si Kristo. At yan ay madalas po natin mapapakinggan again sa mga classical dispensationalists. Sinasabi po nila, kapag nakita mo na ang lahat ng mga Hudyo ay nagsisiuwian na sa Israel at may nais po sila na itayo ang templo, malapit na dumating si Kristo. Pero sa Biblia, dumating na ang templo 2,000 years ago. Yung templo na tinutukoy po ng last events, last things, is not a physical temple. Kundi ito'y tumutukoy sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang magandang halimbawa po nito is Revelation 21, kung ating po babasahin. Let's turn to the book of Revelation 21. Bakit po nasabi ni Brother Josh, there will be no more temple on that final day? Talatang 21. Revelation 21. Verse 21. The Bible says, so Revelation 21 verse 21, perlas at 12 pinto, dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Ang mga pangunahing langsangan ay purong ginto ng kasing linaw ng kristal. Verse 22, wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon, dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. Hindi na kailangan ng araw o buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay liwanag at ang tupa ang ilaw doon. Ang ilaw ng lungsod na iyon ay magbibigay liwanag sa mga bansa at dadalhin doon ng mga hari sa mundo ang mga kayamanan nila. So notice what it says in verse 22. Wala akong nakitang templo, dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos at ang tupa. I saw no temple. So yung mga sinasabi po dati mga ibang kapatid, magtatayo ng literal na templo ang mga Hudyo. Sabi ng Revelation, there is no temple. Dahil dumating na siya 2,000 years ago.
Dahil para sa mga Hudyo, ito ang kanilang mentalidad. When the temple is built, sumasa amin na ang Diyos. Israel again is the cornerstone of the world. Israel is the center of the world again. Pero sinabi po ng Biblia, there is no temple. Dahil ang tunay na templo is none other than Jesus Christ Himself. Na bakit po kailangan si Jesus ang maging templo? Dahil ang templo sa lumang tipan serves these functions. In the temple, there was sacrifice. In the temple, there was the presence of God. In the temple, you go in the temple to worship. You go into temple to communicate with God. Pero nasaan na po ang communication? Na kay Kristo na. Kaya sinabi po ni Jesus sa John 4, nung kausap po niya yung Samaritana, you don't need to worship me on a mountain. You don't need to worship me in Jerusalem, kung nasaan ang templo. Pero ang lahat ng tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya in spirit and in truth. Bakit po spirit? Is because you can go directly dun sa templo ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. You don't need to go to Jerusalem. Imagine that, mga kapatid. Ang ating pagtitipon ay mawawalang kabuluhan kung kailangan pa magtayo ng literal na templo upang sumamba lamang sa Diyos. Mamamalubi po tayo sa ticket pa lang. Dahil napakamahal pumunta po sa Israel. Kaawa-awa ho tayo. But it doesn't matter if you're in Asia, doesn't matter if you're in the Middle East, it doesn't matter if you're in North America, anyone who calls upon the name of the Lord ay maliligtas. Because yung templo ng Diyos ay umakyat na. And that temple is Jesus. Moreover, sa loob ng templo, nabanggit ko po sa inyo kanina, there is sacrifice. Si Kristo din ang templo na nagbigay alay. And moreover, the temple is where the presence of God dwells. Basahin po natin ang Colossus Kapitulo 2. Ang templo is where the presence of God dwells. Colossians chapter 2, basahin po natin. Simulan po natin dito sa talata 9. Colossus Kapitulo 2, talata 9. Look what it says here. Colossians 2, verse 9. Kaya, huwag kayong padadala, dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. The glory of Yahweh, the presence of Yahweh is in the body of Jesus. No wonder why sinabi ni Juan, nakasama namin siya at nakita namin ang kanyang kadakilaan. In other words, in the Old Testament, yung bumababa na Shekinah glory goes on the temple. In the New Testament, yung tunay na glory na buwaba ay si Kristo through the body in human form. Yung templo niya is the body. But He Himself is that glory of God. Siya ang glory ng Diyos. Siya ang karunungan ng Diyos. He is the temple for the church. Kaya nga mga kapatid ang kagandahan po na si Kristo ang templo at hindi na po ang templo ng lumang tipan is due to the fact that tuwing nagtatayo ang mga Hudyo ng tabernakulo, winawasak ho ito. Pero sinabi ni Jesus in John 2, gibain mo ang templong ito, and after 3 days, I will raise it up again. Nang ibig sabihin, ito ang templo na tinutukoy ni Yahweh na kailanmay hindi na magigiba, hindi na mamamatay, hindi na mawawala. Because I am both the resurrection and the life. Jesus is the temple of God. Teka lang, pastor. Nauunawaan ko na ang si Jesus ang templo, pero kung siya ang templo, bakit tayo tinatawag ng Biblia templo ng banal na Espiritu? We are called the temple of the Holy Spirit. 2 reasons. Number 1, anyone who has a relationship with Jesus
you automatically become the temple of the Holy Spirit. That means the Holy Spirit dwells in you. Pastor, how do I know that the Holy Spirit has made me His temple? Do you have conviction of sin? Yes. Do you have a desire for Christ? Yes. Do you desire to live for Christ? Yes. Do you desire to preach about Christ? Yes. These are examples and many others na magpapatunay you are the temple of the Holy Spirit. At kapag ang iyong katawan at buhay ay templo na ng Espiritu Santo, hindi dapat po ito binababoy. Kaya nga we tell our men and our women, huwag mo hayaan na ang iyong katawan ay babuyin ng mundo. For your body is holy. Your body is the temple of the Holy Spirit. It is to be used for holiness. It is to be projected for holiness. It is to be declared for holiness. Because you are the temple of the Holy Spirit. Number 2, kaya po tayo itinuring po ng Diyos templo ng banal na Espiritu. Dahil tayo po ay itinuring the very messengers and priests of God. Sino po ang pwede lamang maglingkod sa templo? Pastor, mga Benjamites, mali. Pastor, yung mga taga Manase, hindi. Yung mga taga Dan, no. Yung pwede lang maglingkod sa loob ng templo from all the sons and tribes of Jacob are the Levites. In order to be a priest, you had to come from the Levites. Hindi ka pwede maging pari kung hindi ka nanggaling sa mga Levito o Levita. Subalit ang tawag po sa atin ng Biblia, the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you are now kings and priests. Now let me expound on this more. Tulad po ng mga priests, hindi ka pwede maging pari kung hindi ka nagmula from the Levites. At hindi ka rin pwede maging hari if you're not from Judah. Pero ang sabi po ng Biblia, we are kings and priests. Taka lang, mga Pilipino tayo, we're not from Judah. Mga Pilipino tayo, we're not from Levi. Ang iba sa inyo nanggaling po sa Ilocos Norte, ang iba sa inyo sa Pampanga, malayo. Pero how did you become a priest? Because when you are one with the true temple na si Jesus, dahil siya ang hari at pari, tayo ay nagiging hari at pari dahil sa Kanya. Sa anong paraan nagiging hari po tayo? So, we're gonna have our own temple? Hindi. Kaya ka itinuring hari ng Panginoon in this sense. Dahil natatandaan niyo po yung gampanin ni Adan? He was the king of the world pero nagkasala siya. Nawala ang kanyang reign over the earth. So ngayon dumating ang huling Adan to restore what was lost. So that you and I, ipagpapatuloy po natin what we lost dahil kay Kristo. Kaya ang sabi ng Biblia, ang sino man naging anak ng Diyos, mamanahin po niya ang mundo. Blessed are the meek, for they shall what? Inherit the earth. Kings. Ang mga marurumi tulad natin, mga nagkasala tulad natin, mga kalaban, kaaway ng Diyos na hindi karapat dapat mahalin, and yet tayo'y nilinis ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon, inangkin bilang mga anak at ginawa tayo hari sa kabila ng lahat ng ginawa natin laban sa Kanya. He made you a king and priest. Bakit priest? Para we can approach God. We can represent God. We can talk to God. Dati hindi natin makakausap ng Diyos kung hindi tayo magpapatuli. Hindi natin pwede lapitan ng Diyos hanggat hindi ka parte ng Israel. At hindi ka nag-aalay ng anumang klaseng mga alay. Gayon pa man dahil kay Kristo. Pilipino ka man, puti ka man, itim ka man, anong lahi, kulay ka man. If you are in Christ, you have access to God. And this is the significance of being a priest, mga kapatid. Kung konti lang ang kaalaman mo sa Biblia o marami, you have the access to your Father in heaven.
That is what it means to be a priest. I can run to my Father and call on Him for help. I can run to my Father and ask for strength. I can run to my Father for protection. I can run to my Father for provision. Because binigyan na po tayo ng access through Jesus Christ. Kaya sinabi ni Jesus, no man comes to the Father except by me. Bakit siya? Because He is priest and mediator. So kapag ikaw ay naging isa na with Jesus, the privilege of being a priest, the privilege of being a king, the privilege, mga kapatid, to have access to God, ibinigay na sa inyo. Kaya nga tuwing tayo po ay nagpe-prayer meeting, wag sana mga kapatid, tamarin po tayo. Dahil pribileyo ho ito. Yan ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Efeso. Dati malayo tayo sa Diyos, pero inilapit tayo dahil sa krus ni Kristo. You have access to God. So when the Bible says, namuhay o nagtabernakulo siya kasama namin, what that is simply saying is, ang templo, ang kaluwalhatian ni Yahweh ay dumating na sa persona at katawan ni Jesucristo. At dahil po sa Kanya, we have access with God. Sa mga bisita po namin, our visitors, here is a good news for you. The church building that you go to is not where the presence of God resides. You can go to any church building on the face of the earth and still go to hell. You cannot communicate with God in a building made by man. You can pray in a building, but it will never reach the throne of God unless you go to the true temple, which is Jesus. You think missing out on church or not entering a church building makes you undefiled? Hindi ho. You can come into a building and come out and you would still be unholy kapag hindi mo nilapitan ang tunay na templo na si Jesus. The true tabernacle of salvation is Jesus Christ. Do you want to have access to God? It's not through the Pope. It's not through the Blessed Mary. It's not through the pastor. It is through Jesus. You want to be able to be forgiven of your sins? It's not through a confession booth. It's not through confession of a pastor. It's by confessing your sins directly to Jesus. Dahil siya ang tunay na templo. Kaya, in the book of Revelation, ito ang pangako ng Diyos sa atin. Because you are the temple of the Holy Spirit. This is what I want you to understand, mga kapatid. Kung naniniwala tayo na si Jesus ang templo ng Diyos, sinabi niya, gibain mo ang templong ito at pagkalipas ng 3 araw, ako'y mabubuhay muli. If you believe that Jesus Christ resurrected, then believe this also, mga kapatid. Kahit anong kahina ka pa, kahit anong kahinaan mo, if you are the temple of the Holy Spirit, ang bumibitbit sa iyo when you feel down ay walang iba kundi si Jesus. People can break you mentally. People can discourage you spiritually. Pero if you are the temple of the Holy Spirit at sumasa inyong banal na Espiritu, as Jesus rose again, you will rise also. Hindi ka pwede bumaksak, mga kapatid. Kaya sabi po ni Pablo, broken, put down, but not destroyed. Daw sumasa atin ang banal na Espiritu. Moreover, kapag ikaw ang naging templo ng Espiritu Santo, remember that Greek word, skenao. There are 2 verses na binabanggit po in the book of Revelation that I pray and hope na magbigay ng encouragement po sa inyo. If you are the temple of the Holy Spirit, ito ang pangako ng Diyos sa atin. Revelation chapter 7, basahin po natin. Revelation chapter 7. Beginning at verse 15. Revelation chapter 7, verse 15. Nung pinatay po, mga kapatid, yung mga Kristiyano, and they went to heaven,
Tinanong po ni Juan, who are these people na pinatay? Look at what that angel says, verse 15. Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa kanyang araw at gabi sa kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli. At hindi na rin mabibidlad sa init o mapapaso sa sinag ng araw. Sapagkat ang tupang na sa trono ang magiging pastol nila at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay. At papahirin na ang Diyos ang lahat ng mga luha sa kanilang mga mata. In English, look at this. Therefore, they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will shelter them with His presence. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng shelter po dito? He will tabernacle over them. Skenaoan na naman ang ginamit po dito. Which means that when all is said and done, makasama po natin si Kristo. He will be our temple. We will be in His presence. Maraming tao that wants to go to heaven because heaven is a place of peace. That's true. A lot of people want to go to heaven because it's a place of bliss and joy. That's true. But if the reason why you want to go to heaven is for an emotional experience, you are greatly mistaken. The reason why, mga kapatid, nais po natin pumasok sa langit is because Jesus Christ is there. That is why you want to go to heaven. Maraming tao, I want to go to heaven para hindi na ako mapapagod dito sa mundo. Ano yun? Vacation? Gusto ko pumasok na sa heaven kasi ang dami kong utang dito sa mundo. Ayoko na magbayad. So ginagamit mo ang heaven bilang escape route. The reason why you want to go to heaven is because Jesus is there. Kaya sabi ng isang mangangaral, don't tell me you want to go to heaven and see Jesus if here on the earth, you don't even want to give Him time. Ayaw mo magbigay ng oras dito sa mundo for Jesus and you want to spend all of your time with Him in heaven. It doesn't make sense. You want to go to heaven because Jesus is there. Your Lord, your Savior is there. Nandoon si Kristo. He is the temple of God. Pastor, ano po mangyayari pag dumating na ang bagong langit at bagong lupa? Revelation 21, verse 1 to 3. Revelation 21, verse 1 to 3. Tignan niyo po sinasabi dito. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Verse 2. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na ganak sa pagsalubong sa lalaki mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos, Skeneo, ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya. At siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Beloved, as I come to a close, hindi talaga natin maikakila, we cannot deny that in our world there is suffering, there is sicknesses, there is sorrow, there is pain, and there is death. Pero sabi po ng Biblia, the reason why there is pain,
The reason why there is suffering, the reason why there is death, is because of the sin that came into the world through Adam. The good news is this: Jesus Christ came to reverse all of that. From death to life, from sorrow to joy, from condemnation to forgiveness, from damnation to salvation. At pagdating ni Kristo, when He brings in the new heaven, new earth, ito ang pangako ng Diyos. There will be no more tears. There will be no more sorrow. There will be no more pain. For the former things have passed away. Nang ibig sabihin, is there an end goal sa lahat ng kahirapan dito sa mundo? The answer is yes. But it's not a thing or an it. It is a person, si Jesus. Here is the gospel. Do you want to join the temple of God? Do you want access to Jesus Christ? We need to repent of our sins. Trust in Him for salvation. And He will grant you everlasting life and forgiveness. Hindi sa pamagitan ng mabubuti mo gawa. You can be a good person, socially speaking, but it is not enough. You can help the poor, feed the poor, help those who are in need, but it is not enough. You need a perfect righteousness. You need a perfect work. That's why God sent the true temple, Jesus Christ. At ang sino man papasok sa pintuan ng templong yon, sabi ni Kristo, I am the door. If any man enter in, he shall be saved. Enter into the straight and narrow gate, and you will find life. Jesus is the temple. Kaya nung nasaksihan nila Juan, nakita namin na siya'y nagtabernakulo dito. Ang ibig sabihin po nila, as they understood the Old Testament, dumating na ang tunay na tabernakulo ng Diyos. Jesus, the Son of the living God. He is the true temple. At dahil may kaugnayan tayo sa Kanya, we also become the temple of the Holy Spirit. That's why Jesus dwells in you through the Holy Spirit. Kaya ka nakatayo pa rin ngayon, mga kapatid. Sa kabila ng lahat ng nagawa nating kasalanan sa Diyos, nakatayo ka pa rin. Pinatawad ka pa rin. Dahil sumasa inyo ang banal na Espiritu. You are sealed by the Holy Spirit until the day of redemption. Yung redemption po na yun is the new heaven and the new earth. Children, come to the temple of Christ. Adults, come to the temple of Christ. Siya lang ang ating pag-asa. Kung ang arko sa panahon ni Noah ang kaligtasan, si Jesus bilang templo ang ating kaligtasan. Ang salita ay nagkatawang tao at nagtabernakulo kasama namin. As we pray.